Ito ay Wi-Fi version, no? So, dito guys, nami-measure niya or pinapakita niya dito lahat ng power na papalabas sa ating battery. As well as yung energy. So, nakita nyo? Ang power is 354 watts palabas ng battery. So, lahat na nang lumabas sa battery is around 451 kilowatt hour. Jack Solar, share natin ito. Ano ang natutunan mo? Share natin to, no? Sa video ito guys, i-share natin yung mga ginamit natin na solar meters sa ating off-grid solar setup. So ano ba yung mga sinasabi ko na solar meters? So solar meters, ito yung mga measuring devices na ginamit natin ng pag-measure ng movement ng energy or power from one source to another, no? So simulan na natin guys, no? So from solar panel, solar charge controller to battery. So anong kailangan natin, di ba? So mini-measure natin, ang gusto nating malaman is yung energy papasok ng ating or energy or power na papasok sa ating battery. So nagagawa ko yan or na-measure ko yan sa tulong ng ating SRNE Solar Charge Controller. So meron tong application guys, may built-in Bluetooth to, tong ganitong version, no? Na-access ko sa app yung energy at yung harvest ng ating Solar Charge Controller. Ngayon, dinagdagan ko pa yan ng Wi-Fi module, no? Para yung ating access dun sa ating setup is pwedeng remotely. Ibig sabihin kahit wala ako sa bahay, ma-access ko kung nag-output ng tama or nag-work ng tama itong ating solar charge controller, as well as nakikita ko yung power at energy na pumapasok sa ating battery. No? So, ayun. So, yun yung una guys. So, pangalawa is yung movement ng power or energy from battery to load. So, bakit ko sinabing to load, hindi to inverter? Kasi dito sa setup natin is hindi naman lahat is pumunta sa inverter muna. So, meron kasi from battery, ginagamit na natin yung load sa kanya, no? So, hindi na natin kailangan ng inverter para magamit yung ating solar energy. So, ang ginamit naman natin dito na measuring device is yung tinatawag ko na DC meter na DT20W, no? DT20W. Ito ay Wi-Fi version, no? So, dito guys, nami-measure niya or pinapakita niya dito lahat ng power na papalabas sa ating battery. As well as yung energy. So, nakita nyo? Ang power is 354 watts palabas ng battery. So, lahat na nang lumabas sa battery is around 451 kilowatt hour. Yon. So, ito naman is DC nga. Tinawag kong DC meter siya kasi yung input tsaka output niya ay DC. So, dahil nga dual of grid tayo guys. So, isi-share ko sa inyo yung isang ganito ko na DC meter din, pero ibang ano siya, no? More on ano na siya, old-fashioned na DC meter siya. Ibig sabihin, medyo ano siya, luma na, no? So ito yung ating ginamit sa kabilang setup, which is yung PZEM-015. So ito naman guys, lahat halos na makikita nyo dito na parameter is makikita nyo rin dito, no? Maliban sa wala siyang Wi-Fi, no? So, ganyan lang siya guys, no? So, pag nasa setup lang tayo or nandito tayo sa bahay lang, makikita natin yung ating output dito. So, dito makikita nyo naman, no? Nag-output yung ating battery ng around 62.3 watts. So, magkaibang battery ang kinabitan natin ito, no? Itong DC meter na to na PZEM-15 at itong DT20W. So ito ay nakakabit, itong DT20W nakakabit yan sa Gentai power na 24 volts, 280 ampere hour, no, combined capacity. And ito naman is nakakabit siya dito sa ating power wall na 24 volts, no? So ayan, just in case may choices kayo kung anong pipiliin nyo. Ito lang medyo magkamahalan nga lang to kasi
Wi-Fi version na to, no? Ito medyo mura lang to. Itong PCM-015. Ngayon, moving forward, so ayan, makikita nyo dito, no? AC and DC load yan. Yan yung nakikita nyo yung power na yan, no? So, moving forward is mag-concentrate na lang tayo doon sa AC, no? So, dito, doon sa lumabas sa inverter. So, paglabas naman ng inverter, no? May kinabit tayo dyan, no? Pero after na ng automatic transfer switch, no? Kasi nakaano to eh. Nakakabit pareho yung output nito dito sa automatic transfer switch. So normal power itong 3 kilowatt inverter. So sa emergency power naman dito nakakabit yung 1 kilowatt inverter. Pero nakita nyo dyan walang power yung available para sa ating emergency which is 1 kilowatt kasi naka-off niyan. So pinatay ko muna yung ating inverter na to. So bali itong power wall na to ay nagko-concentrate lang dun sa DC load natin dun sa ground floor. Kaya ganyan ang ginawa natin. Tapos yung AC natin is dito lang natin muna binigay kay Samdom 3 kilowatt inverter. So yun guys, no? So sa output ng ating automatic transfer switch, dito naman tayo nagkabit ng another solar meter. So ito naman is yung mini-measure niya is yung AC load lang natin, no? Papunta na kasi sa AC to eh. Sa AC loads natin to eh, no? So lahat ng palabas ng inverter papasok sa load natin is dito natin makikita. So makita nyo dyan, meron tayong load na 281 watts na power. Tapos total energy na lumabas na dun sa ating inverter is around 127 kilowatt hour. So, yun guys, no? So, mapapansin nyo, ito 127 kilowatt hour lang. Pero dito sa DT20W, energy na lumabas na is around 451.1 kilowatt. So, mas malaki to kasi nga, lahat to guys no? Yung ano nito, yung energy na sinasabi niya ditong lumabas sa battery is lahat combine na yan. For AC at saka for DC load natin. Kasi 'di ba saan ba kumukuha ng energy yung ating inverter, 'di ba? 'Di ba doon sa ano rin natin, sa battery rin natin. So, kaya ayun. So, kaya mas normal lang na mas malaki yung makikita nating value dito sa DT20W na energy, no? Pati na yung power kahit ngayon, no, guys, no? Makita niyo yung power diyan. 354 watts, no? Kasi combine na yan, AC and DC na power na yung makikita nyo dyan. Samantalang dito naman, 281 watts lang. Kasi nga, exclusively sa AC load lang yung pinapakita nito na consumption. So, yun guys, no? So, ayun nga, itong KWS302WF is Wi-Fi ready na rin to, no? Kaya ito yung ma-access din natin sa ating mobile app. No, yun yung kagandahan niya. Pero just in case, halimbawa, ayaw nyo ng Wi-Fi version, meron naman din, ganito rin eh. Halos parehong-pareho lang din. Iba lang yung model name niya. No, kung ayaw nyo ng Wi-Fi version niya. Or, kung gusto nyo yung more parang classic type kagaya nito, meron din yung kagaya nitong itsura ng screen. So, pakita ko sa inyo. Pero nakatanggal na guys eh. Ito kasi, DC meter to, PCEM 015 yung model niya. Ito naman, ito yung tinanggal ko eh. Pang AC to, ito naman yung PCM-022. So makita nyo dyan, may pang measure dyan ng current. Yung nakita nyo na bilog na yan, yan yung pinaka-ammeter niya. So yun. So yun, dati ito yung nakakabit dito sa part na to, no? Kaya lang medyo nag-upgrade na tayo, kaya Wi-Fi version na yung nakalagay sa kanya. So yun guys, no, yun lang yung ating i-share ngayon sa ating video na ito, and hopefully meron kayong natutunan.